Nakakalito ha. Pero tumatanggap sila ng kontrata. Sa 15 yun, siyam pangalan lamang. Diba? Basta po, magandang araw, magandang hapon. Ang daming mga anomalyang pinaggagawa ng mga kontraktor na ito. 15 sila pero siyam. Ghost contractor? Anong pagkakasabi ni Ma'am Amy? Pangalan lamang. Bakit pa paano? Pangalan lamang yung siyam. Hindi, iba yung business nila, hindi sila contractor sa flood control. Paano nakakontrata sila sa... It's a miracle. Wow, ang daming kababalaghan. Panoorin natin. Totoo yan. Ma'am Amy Marcos. Bola lang yan. Ito, panoorin natin. Sa 1.4 trillion na ginagastos natin ay hindi napopondohan. Ang laki ng aking inggit sa iba't ibang bansa na kalapit natin sa climate change efforts nila na pangkalahatan ang Singapore na meron ng barrage, meron pa silang Long Island Plan at meron naman ang Malaysia, ililipat ng buo ang kanilang capital na forever flooding sa Putrajaya, bagong lungsod. Ang Indonesia, talaga naman sikat dahil sa kanilang green infrastructure, ang kanilang community building against climate change, ang kanilang river channeling and maintenance. Saan naman yung ating new technology, saan atin ang long-term plan? Kung sasabihin may National Flood Control Plan, parati naman na uuwi sa unprogrammed. Huwag naman tuloy ang gawin yan. Nakikita naman natin at siguro kailangan pansinin ikalawa ang National Flood Control Budget nag-umpisa sa 2025 sa 368 billion, nakita naman natin sa 2026 275 billion na lamang. So ibig sabihin, ang laki ng agwat kapag hindi pa dinagdagan yung congressional insertions. Ibalik sana natin sa talagang kinakailangan natin at tunay na bigyan diin yung mga master plan. Put your money where your mouth is, ika nga. Ikatlo, ibig ko lang dagdagan yung sinabi rin ni Senator Win tungkol sa 15 na pinangalanan ng ating Pangulo ng mga kontratista sa flood control. Alam naman natin, dun sa 15 yon, siyam pangalan lamang. Iba ang business plan po nila. Wow naman! Wow! Wow! Hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nag-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15 nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor, kundi talagang merong mga AAA. Wow naman! Wow! Wow! Quadruple A na mga lisensya, tapos for a fee, pwede mong hiramin. Ika nga. Siguro panahon na sabi nga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Ano ba yan? Ang gulo. 15 15 na kontraktor. Yung siyam, pangalan lang. Nakakalito ha. Pero tumatanggap sila ng kontrata. Flood control. May kaugnayan ito sa ibinalita ng Net25. Panoorin natin sa Net25. Pinaliwanag nila ito. Ito po. Binunyag daw po ni Senador Amy Marcos na dun sa 15 kontratista ng ilang proyekto ng gobyerno ay siyam ay mga peke. Ha? Paano peke? Paano peke? Ginawa po ang verifikasyon. Lumabas, wala silang sapat na record o kaya hindi naman
yung capacity nila ng kumpanya ay hindi po pwede sa malalaking kontrata na milyon-milyon ng halaga. Gaya siguro nung na ipakita kanina. Diba? Na questionable kung paano siya nagkaroon ng quadruple A. Oo. Gayong nag-iisa siya. Nag-experience siya ng proyekto na umaabot sa 40 billion ang project. Ano? Kaya ang sabi ng Senador Amy, ako po, delikado tayo rito. Banta ito sa kaligtasan ng mga mamamayan, yung mga proyektong pinondohan ng buwis. Tapos ang gumawa ay hindi naman pala Walang kakayahan. walang kakayahan. Anong klaseng gagawin yan? Ha? Ang malungkot kasi yan, Nelson, ang iba, ang pinapahiram ng lisensya. Naalala mo yung bus dati, di ba? Yung bus na, wala siyang bus, pero marami siyang prangkisa. Yung kay ano, Kay Ma'am Claire dati, no? Pero anyway, ang kanya naman, pinaparent yung prangkisa. may franchise siya, wala naman siyang bus. Dito naman sa construction company pala, royalty pala tawag. Sa isang proyekto, ginamit mo yung pangalan ng kumpanya ko, automatic, meron pala akong 5% na royalty fee. Pero hindi ako ang gagawa, kundi ikaw. Oo, ipapasok ko sa'yo. Pero ako ang nakapangalan sa akin, parang ginuha kita ng subcon. Oo. Yun ang nangyayari. Ay kung halimbawa, subcon kita, kaya pala ang iba dyan, nakakakuha ng proyekto Madami. nationwide. Sobrang dami. No? Oo. Pero hindi sila gumagawa. Ang makikita mo, bakit lisensya niya ang gamit-gamit ito? Pero iba naman ang gumagawa. Pinangalan lang pala yung ano. Para makuha yung kontrata. Yes. Kasi papagawa naman nila, doon naman sa hindi kwalipikado, di ba? Ang nangyayari pala, bakit ginagamit niyo po yung lisensya nito? Kasi sila po ang required, sila po ang nakapasa. Meron permit eh. Meron po sila ang tawag doon, quadruple at saka triple A na construction. Kasi kaya sila may ganun, ibig sabihin, kaya nilang Dapat, pondohan, kaya nilang gumawa. kaya Oo. nilang i-operate. Marami silang Ngayon, pondo. pagka binigay mo yan doon sa hindi kayang kagaya Ayun. mo, Oo. edi parang pinalusutan nyo lang yung batas. Yun diba? na nga. Ang nangyayari, Nelson, gaya nung yan, yung mga kumpanya nabanggit, hindi nga nakabili ng isang pakaw. Ay, yung problema. Ni wala nga isang palay, ni wala nga isang equipment. Baka nga naniniwala ako mas hardware talaga yung Construction company nun. yung kanina, di ba? Hardware Baka yun talaga. talaga negosyo. Oo. Kung hindi sila gumagawa, nagbibigay lang ng project sa iba. Yun na nga Yun ang kinakatakot nga rin ni Senadora Amy Marcos. Pakinggan natin. Sige nga. Senador. Kahit anong gawin kong isip, talagang nalilito ako sa mga kontraktor na yan. Ibig sabihin, yung lisensya lang nila ang ipinapagamit, pero yung tao mismo, yung kontraktor, wala. Ang daming mga anomalya sa gobyerno, di ba? Na dapat pakinabangan ng buong Pilipinas. Tapos, bilyon-bilyon na ang halaga ng mga nawawalang na mga project na yan na nasira lang. Hindi na pakinabangan. Kawawa ang Pilipino. Kawawa si Juan de la Cruz. Ganyan na yung ngayon ang ating pamahalaan. Yung pamahalaan ba o yung mga kinuha? Sino ang may kasalanan? Sino? Yung pamahalaan ba? Yung mga politiko ba? Sino ang may kasalanan? Yun ang iniimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee na dapat panagutin kung sino-sino yung mga kontraktor na yon na masasabi natin palpak talaga. Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Matindi. Hindi ko maisip, hindi ko ma-imagine yung 500 pesos lang, 500 pesos, ang laki na noon. Yung 1,000,000, malaki na yun. Yung 1,000,000, napakalaki nun. Yung 1,000,000,000,000, napakalaki. Paano yung 500 billion? Mahigit budget sa control plan. Tapos yung resulta, nakakalungkot. Anong nangyayari sa ating bansa? Ay, gising, 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 gising.